Hindi dapat kaya ng Ukraine tamaan ng Rusya. Kahit matapos mabigo ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar nang sakupin ng Ukraine sa loob ng ilang linggo, kumpiyansa pa rin si Putin na laging ligtas ang Moscow. Nagkamali si Putin. Marami na nagbago sa loob ng 4 na taon at umangat muli ang Ukraine. Ngayon, may sandata ng pamuksa sa Moscow ang Ukraine. May sandata na mas kinatatakutan ni Putin kaysa alinmang armas ng Amerika na hawak na Ukraine at malapit na itong pakawalan, kaya nitong ibalik ang Moscow sa panahon ng bato. Yumayanig ang mga pundasyon ng Kremlin. Baka bumagsak na rin ang Kremlin matapos ilabas ng Ukraine ang bagong super sandata nito. Sa Road to Ukraine Recovery Conference nitong Abril, ipinakita ang bagong obra maestra mula Ukraine. May panibago na namang pakulo ang Farpoint. Inilabas na mga gumawa ng Flamingo missile drone hybrid na nagbigay na sa Ukraine ng mas marami pang opsyon para umatake ng malalim sa pinakasentro ng Russia, ang isang bagong nakamamatay na misil na babaguhin ang takbo ng digmaan. Hindi ito hybrid. Sandata ito na patunay ng seryosong pagde-develop ng Ukraine ng mga ballistic missile na maaring gamitin laban sa kabisera ng Russia. Ang Farpoint missile ng Ukraine ay sagot sa Iskander ng Russia at malalaman mo sa lalong madaling panahon na mas mahusay ito sa lahat ng mahahalagang aspeto. Ang misil ay tinatawag na FP-SHAM na sumusunod sa karaniwang paraan ng pagbibigay ng pangalan ng Farpoint at narinig na rin natin ang mga usap-usapan tungkol dito noon. Nagpahiwatig ang Farpoint ng bagong ballistic missile kasabay ng talakayan sa mas maikling abot na FP-7 na sumasailalim pa rin sa pagsubok. Pero sa pinakabagong event nito sa Poland, nakakuha tayo ng bagong kaalaman tungkol sa kung ano talaga ang FP-SHAM at ang mga uri ng kakayahan na maibibigay nito sa Ukraine. May ilang nalalaman tayo mula sa Farpoint. Ayon sa Defense Express, sinabi ng kumpanya na ang kanilang bagong ballistic missile ay magkakaroon ng saklaw na 800 at 55 kilometro o mga 500 at 31 milya. Magagawa rin itong magdala ng kombensyonal na warhead na tumitimbang ng hanggang 800 kilo o mga 1,763 libra. Mabibigat na datos ito na nagpapakita ng FP-SHAM ay kayang tumama ng malalim sa loob ng Russia at makakasira ng mga target ng mas malakas kaysa halos lahat ng armas na meron ang Ukraine sa kanilang arsenal. Alam ng mga taga-subaybay ng Flamingo ng Farpoint na triple ang layo at may ilang daang kilo pang dagdag na pampasabog, kaya bakit pa pag-aksayahan ng panahon ang FP-SHAM? Simple lang. Ang Flamingo ay cruise missile ng Ukraine. Ang FP-SHAM ay magiging isa sa mga pasok nito sa larangan ng ballistic missile. Magkaiba ang dalawang uri ng sandata na ito. Ang FP-SHAM ay may bilis na higit pa sa Flamingo, kaya mas malaki ang tsansa ng Ukraine na magamit ito para malampasan ng air defenses at tamaan ng mga target sa loob ng Russia. Lahat ng nalalaman natin sa FP-SHAM ay mula sa pagsusuri ng mock-up na ipinakita ng Farpoint sa Poland. Sa mga nakaraang eksibisyon, parehong larawan ang ginamit ng Farpoint para sa FP-SHAM at FP-7, kaya nagmukhang pinalaking bersyon lang ng FP-7 na kasalukuyan ding dinedevelop ng kumpanyang FP-SHAM. Sa Poland, magkatabing inilagay ng Farpoint ang dalawang mock-up ng ballistic missile na nagpapahiwatig ng kanilang paghahanda. Batay sa sukat ng mga mock-up, mukhang ang FP-SHAM ay may habang humigit kumulang siyam tuldok, 5 metro o mahigit 31 talampakan at magkakaroon ng diameter na mga 1 tuldok, 1 metro o 3 tuldok, 6 talampakan. Kahit ayaw marinig ni Putin ng ilang espesipikasyon, mas malaki at malakas ang tama ng FP-SHAM kumpara sa Iskander ballistic missile ng Russia. Ang Iskander ay isa sa mga pangunahing sandata ng Russia laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine mula simula ng pananakop ni Putin. Isang road mobile, surface-to-surface ballistic system, ang Iskander-M ay kayang bumiyahe ng hanggang 500 kilometro o mga 310 milya para maghatid ng isang conventional warhead na tumitimbang ng hanggang 700 kilo o mahigit 1,540 pounds. Makikita agad na nangungguna ang FP-SHAM sa parehong aspeto. Kung tama ang tinatansyang sukat ng Defense Express, mas malaki ang FP-SHAM kaysa Iskander. Kaya mas malayo ang abot at mas malaki ang payload nito. Kailangan mo ng mas malaking misil kung gusto mo maghatid ng mas malakas na puwersa ng pagsabog sa isang target. Sapat na ang 850 kilometro para magamit ng Ukraine ang paparating na misil sa pagtama ng malalim sa rehiyon ng Moscow. Malapit nang matikman ni Putin at mga kasabot niya ang sarili nilang gamot. Paparating na ang Iskanda killer ng Ukraine at unti-unti nang nagbabago ang mga bagay.
Babalikan natin yan mamaya. Una, may usapin kung kailan opisyal na mapapasama ang FP-SHAM sa arsenal ng Ukraine. Hindi ikinahihiya ng Farpoint na ibunyag kung gaano kalaki na ang naging progreso nito sa ballistic missile. Inasahan na maprubahan ng FP-SHAM para opisyal magamit ng sandatang lakas ng Ukraine sa taginit ng 2026. Kasabay ng pag-apruba ay darating ang isang mahalagang pagbabago. Gumagawa na ng hakbang ang Ukraine para opisyal na bilhin ang bagong ballistic missile na siyang magsisimula ng lahat ng proseso. Tinitiyak ng hakbang na ito ang malaking produksyon, kaya posibleng mailunsadan ng Ukraine ang bagong ballistic na banta sa Moscow sa loob ng ilang buwan. At hindi lang yan ang magiging banta. May iba pang lihim na sandata ang Farpoint na tiyak magpapagalit kay Putin, tulad ng FP-7 na nabanggit na natin. Malaki ang posibilidad ng FP-7 ang pinagbatayan ng disenyo ng FP-SHAM at isa rin itong ballistic missile kahit mas maikli ang abot nito kaysa sa pinakabagong sandata ng Farpoint. Mukhang hango at tiyak na kahawig ng mga missile na ginagamit ng Russia sa kanilang S-4 na RAN air defense systems, ang FP-7 na unang nabanggit noong Nobyembre 2025. Ibinunyag ng Farpoint na gagamitin nila ang 48 na NIM air defense missiles ng Russia bilang basehan ng panlabas na disenyo. Doon nagtatapos ang pagkakatulad. Hihigitan ng kahusayan ng mga Ukrainyano ang anumang maiaalok na mas lumang mga missile ng Russia. Sabi ng Farpoint, Ukrainian ang disenyo ng materyales, panloob na konstruksyon, at guidance system ng FP-7 dahil layunin nilang bigyan ng Ukraine ng short-range ballistic missile na pandagdag sa mga mid-range na opsyong ibinibigay ng FP-SHAM. Ang FP-7 ay ginawa para sa ground strikes sa layong mga 200 kilometro o 124 milya. Iyan ay perpekto para sa mga pag-atake laban sa mga target ng Russia sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine, pati na rin para sa mga pag-atake sa mga target sa mga rehiyon sa hangganan. Ang panlabas na katawan ng missile ay may pagkakahawig lamang sa 48 e 62 sa panlabas na anyo. Ayon sa Farpoint, ginamit nila ang composite material sa FP-7 para mapagaan at mapahaba ang abot nito. Maaring magtaka ang ilan kung bakit ginamit ng Farpoint ang disenyo ng isang Russia na air defense missile para sa FP-7. Sabi ng kumpanya, ito ay para makatipid ng oras, kaya mas mabilis na nailipat ang FP-7 at FP-SHAM mula konsepto hanggang testing kaysa dati. Mukhang epektibo ito. Ang FP-7 ay sumailalim na sa live fire testing mula Pebrero at may mga video na nagpapakitang gumagana ito ng maayos. Kung ang FP-SHAM ay maisa sa formal na yung taginit, malamang na ganon din ang magiging takbo ng panahon bago makapasok ang FP-7 sa arsenal ng Ukraine. Mas natatakot si Putin sa dalawang ballistic missile na ito kaysa sa anumang armas ng US na nakuha ng Ukraine mula simula ng kanyang pananakop. May ATACMS na ballistic missile ang Ukraine, pero may ilang problema ang sistema nito. Noong tag-init ng 2025, ibinunyag na nagpatupad ang Pentagon ng bagong sistema ng pag-apruba para sa ATACMS na nag-shadow ban sa Ukraine sa paggamit ng missile laban sa mga target ng Russia. Mukhang tinanggal na ang ban noon dahil nagamit ng Ukraine ang ATACMS sa ilang pag-atake ng huling bahagi ng 2025. Ipinapakita ng pag-iral nito na ang ATACMS ay missile na may mga kondisyon at magagamit lang ng Ukraine kapag pinayagan ng US. Hindi ganun ang kaso para sa FP-SHAM o FP-7. Maganda rin ang laban ng parehong bagong balistikong missile ng Ukraine kumpara sa sistemang gawa ng Amerika. Ang FP-7 ay may katulad ng mga specs sa Block 1 ATACMS na may saklaw na 165 kilometro o mga 102 milya. Mas malayo ang nararating ng FP-7, sa FP-SHAM mas malaki ang lamang ito kaysa ATACMS, sa saklaw at lakas. Iyan ang kinatatakutan ni Putin. Kahit payagan ng US ang Ukraine na gamitin ng ATACMS sa anumang paraan na gusto nito, hindi pa rin kadalasang umaabot ang missile ng US lampas sa mga rehiyong nasa hangganan. Pero ang FP-SHAM, ibang usapan na yan. Hindi pa tapos ang Farpoint. Gumagawa pa sila ng paraan para dalhin ang FP-SHAM sa mas mataas na antas kahit takot ang Kremlin. Ang isang nakamamatay na missile ay ginagawa pang mas mapangadib. At ito mismo ang klase ng bagay na tinatalakay namin dito sa The Military Show. Marami pang ganitong content dito, kaya huwag kalimutang mag-subscribe kung may natutunan ka. Ano pa kaya ang tinatago ng Farpoint? Isiniwalat ng United 44 Media noong Abril 6 na may ambisyosong plano ang kumpanya para sa bagong FP-SHAM missile. Ang variant na tinalakay natin ay tulad din ng Iskander-M ng Russia dahil isa rin itong surface-to-surface missile. Pansinin na variant ang ginamit natin, ibig sabihin may isa pang bersyon ng FP-SHAM na ginagawa.
Kinumpirma ni Dennis Shillman ang disenyo ng FP-Sham na inaangkop na ng Farpoint ang FP-Sham para may lunsad dito mula sa himpapawid. Malaking pagbabago ito na magpapahaba pa ng saklaw ng misil. Ang isang sandatang mukhang kayang tumama sa Moscow ay maaring maging mas nakamamatay pa kapag pinagsama ito sa bilis at taas ng lipad na dulot ng paglulunsad mula sa isang eroplano. Hindi na magiging malaking problema ang pagtitipid ng gasolina. Dahil hindi na kailangan ng matinding pag-akyat, magagamit ng FP-Sham ang reserba nitong gasolina para makapasok pa ng mas malalim sa loob ng Russia. Kung ilulunsad ng Ukraine ang binagong FP-Sham mula sa fighter jet, mangyayari ito sa ligtas na taas mula sa depensa ng Russia, basta't makapili ng ligtas na ruta sa himpapawid. Maraming dahilan kaugnay sa drone strike, kaya nagsagawa ang Ukraine ng 472 pag-atake laban sa depensa ng himpapawid ng Russia mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026. Maaring nakahanap tayo ng isa pang dahilan para alisin ang mga sistemang iyon sa digmaan. Kung magagawa ito ng Farpoint, magagawang tapatan ng Ukraine ang Russia sa isa pang aspeto ng labanan sa malayong distansya. Ang Russia ay may Kh-47 Kinzhal, isang ballistic missile na inilulunsad mula sa ere at karaniwang ikinakarga sa MiG-31. Kung mapanatili ng air-launched FP-Sham ang specs ng surface-to-surface na bersyon, halos doble ang payload nito. Hindi natin alam ang range, pero malamang abot o malapit ito sa minimum na 1,500 kilometro o 932 milya ng Kinzhal dahil inilulunsad mula sa aerial platform. Nagtataka kami kung ano nararamdaman ni Putin tungkol sa lahat ng ito. Nang salakain niya ang Ukraine, kakaunti lang ang sariling sandata nila at wala silang ganitong mga armas na binubuo noon. Dumating man ang kanluran at nagbigay ng tulong militar. Short range lang ang mga ballistic missile at kailangan pang humingi ng permiso ang Ukraine bago gamitin ang mga ito. Oo, nakakasira talaga. Patunay dito ang lagay ng Black Sea Fleet at mga target na tinamaan ng Ukraine sa border region. Dahil sa limitasyon sa abot at pahintulot, hindi aabot ng malayo lampas sa mga hangganan ng Ukraine ang banta ng ballistic missile nila. Ngayon, nagbago ng laro. Mukhang babaguhin ng FP-Sham ang digmaan sa Ukraine. Dahil ngayon, kasama na ngayon sa mga pinagpipiliang target ng mga strategies ng Ukraine ang Moscow. Malamang na makakaramdam ng kasiyahan ang mga strategies na yon sa katotohanang maaari na nilang gamitin laban sa Russia ang sariling Iskander strategy nito. Maaring bagong diskarte ng Ukraine ay kabisera kapalit ng kabisera. Pagkatapos ng lahat, hindi naman talaga nagatubili ang mga puwersa ni Putin sa pag-atake sa Kiev at iba pang mga lungsod ng Ukraine. Ayon sa Military Watch, noong Abril 15-16, nagpakawala ang Russia ng 24 Iskander missiles na tumama sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, kung saan naitala ng Ukraine ang 703 projectiles na pinakawalan sa loob ng 24 na oras. Isang linggo matapos, Abril 24, iniulat ni Metsa ang panibagong airstrike ng Russia gamit ang 2 Iskander missiles. Ilan lang ito sa mga halimbawa noong nakaraang buwan. Daandang Iskander missiles ang pinakawalan ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine, kadalasan kasabay ng maraming strike at decoy drones para malito at mapuno ang air defenses ng Ukraine at makalusot ang mga missiles. Ang FP-Sham ay mapapalasap kay Putin ang sarili niyang gamot. Ngunit hindi ito gagamitin ng Ukraine tulad ng paggamit ng Russia sa Iskander missiles. Si Putin ay nakatuon sa pagliha ng takot kahit ano pa ang kailangan niyang tamaan para magawa ito. Para doon, masaya siyang pumatay ng mga sibilyan ng Ukraine na umabot na sa hindi bababa sa 15,500 at 78 ang napatay at 43,300 at 52 ang nasugatan dahil sa mga pag-atake ng Russia. Mas estratehiko ang Ukraine. Gagamitin nito ang FP-Sham para tamaan ang rehiyon ng Moscow at mga target militar o sentro ng kapangyarihan ng Russia. Ang Kremlin na nasa gitna ng Moscow ay malinaw na target para sa FP-Sham. Dito pa rin nag-ooperate ang pamahalaan ng Russia at madalas naroon si Putin kahit pinatibay na ito. Hindi naman talaga siya palaging nandyan, pero pag-uusapan natin yan mamaya. Maaring targetin ng bagong ballistic missile ng Ukraine ang refinery sa Moscow. Ang refinery ng Gazprom ang pangunahing supplier ng fuel para sa mga sasakyan sa rehiyon ng Moscow. Kung gusto ipadama ng Ukraine sa kabisera ng Russia, ang digmaan ni Putin nang di napipinsala ang sibilyan, pagsira sa refinery ang paraan. Sinusubukan ni Putin na protektahan ng mga tao sa Moscow mula sa pinakamasasamang epekto ng pananakop sa Ukraine. Kung maubusan ng gasolina sa kabisera ng Russia, tiyak maraming magagalit kay Putin. Gayunpaman, ang halaga ng FP-Sham ay wala gano sa kung ano ang pipiliing tamaan ng Ukraine, kundi sa kakayahan nitong tamaan ng Moscow gamit ang ballistic na misil.
Ilang beses nang tinamaan ng Ukraine ang rehiyon ng Moscow. Noong Mayo, 2023, unang nagpadala ito ng drone sa kabisera ng Russia at tinawag ng BBC itong kahihiyan para kay Putin. 2 taon matapos, inilunsad ng Ukraine ang pinakamalaking drone attack laban sa Moscow, kung saan iniulat ng Russian Defense Ministry na 71 drone ang napabagsak nila sa rehiyon ng Moscow sa loob ng 24 na oras. Iyan ang punto. Drone attacks ang mga ito. Binibigyan ng FP ang Ukraine ng dagdag na opsyon para bantaan ang Kremlin. Hindi kailangan maglunsad ng misil para magbanta. Simula ngayon, mapipilitan ng mag-react ang Russia sa lahat ng drone na papuntang Moscow na parang may kasamang FP ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ginamit na ng Russia ang taktika ng paggamit ng mga grupo ng drone para pagtakpan ang pagdating ng mga misil laban sa Ukraine. Alam itong maaring gamitin ang estratehiyang iyon laban sa kanila, lalo na ngayong nagpapadala na ang Ukraine ng halos kapareho o mas maraming drone sa Russia kaysa sa ipinapadala ng Russia sa Ukraine. Kung dagdagan ng Ukraine ang kanilang hakbang, magiging interesante kung paano tutugon ang depensa sa himpapawid ng Moscow sa ganitong banta na di inasahan ni Putin. Ipagpalawin nating maging target ang Kremlin. Kung mangyari yon, mas malaki pa ang magiging pagkawala ni Putin kaysa sa ginagawa niya ngayon. Ang Kremlin ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Russia at sentro ng kanyang gawain. Gayunpaman, hindi naman talaga naglalaan ng maraming oras si Putin sa Kremlin. Sa mga unang linggo ng Operation Epic Fury, bihira na raw makita si Putin sa Kremlin. Marahil dahil natatakot siyang gawin ng US sa kanya ang ginawa nila kay Ali Khomeini. Ayaw ni Putin na mapalapit man lang sa Kremlin kapag may kahit kaunting banta na. Baka tamaan nito ng American bunker buster. Ano kaya reaksyon niya na yung makakaroon ng Ukraine ng balistikong missile na abot ang Kremlin? Malamang naiwasan ni Putin ang sarili niyang sentro ng kapangyarihan hanggat maaari. Matagal na niya itong ginagawa. Ayon sa Radio Free Europe Radio Liberty, noong Nobyembre 2025, nagpagawa si Putin ng 3 magkaparehong opisina para maitago lagi ang lokasyon niya. Hindi siya madala sa Kremlin, kaya umaasa siyang makakaiwas sa Kremlin killer ng Ukraine at baka magawa niya ito. Maaaring magamit ng Ukraine ang FP para wasakin ng Kremlin at wala ron si Putin. Ano nang gagawin ng leader ng Russia? Paano niya ipapaliwanag ang ginawa ng Ukraine sa kabisera ng Russia? Ano ang mga dahilan niya sa hindi pagiging malapit sa pangunahing sentro ng kapangyarihan ng Russia? Dahil sa FP maaaring masira ng Ukraine ang reputasyon ni Putin bilang matatag na leader. Ang tanging bagay na inaasahan ni Putin para manatili siya sa kapangyarihan ay maaaring mabasag sa sandaling makapagtala ng direktang tama ang isang FP sa anumang mahalagang bagay sa Russia. Nabuwag na ang mga ilusyon. Akala ni Putin na hindi kailanman magagawang tamaan ng Ukraine ng Russia. Nagkamali siya. Akala ni Putin imposibleng makagawa ang Ukraine ng ballistic missile, pero pinatunayan ng FP at FP7 na mali siya. Umaasa na lang ngayon ang presidente ng Russia na hindi natatargetin ng Ukraine ang Moscow gamit ang iba pang bagay maliban sa mga drone na ginamit na nila noon. Kailangan nating maghintay at tingnan kung balak bang basagin ng Ukraine ang ilusyon na yan kapag dumating na ang FP. Matagal ng problema ng Russia ang mga lokal na tagagawa ng armas ng Ukraine bago pa man pumasok sa eksena ang mga bagong balistikong missile. Ang mga bagong drone na may AI ay nalalampasan na ang depensa ng Russia at ginugulo ang kanilang operasyon sa sinakop na teritoryo. Dumating ng Martian at tinalakay namin sa video ang epekto nito sa mga puwersa ng Russia sa Ukraine. Panurin ang video para malaman pang iba at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa aming balita tungkol sa mga pinakabagong inobasyon ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.